sa modelong to, yung dito naman sa illustration nito yung 6 na batayan na sangkap ng proseso ng komunikasyon. So yung una, yung nagpapadala ng mensahe. Ay, alam niyo nagpapadala ng mensahe, di ba? Yung nagsimula ng usapan. Yung pinaka-source na information. So siya yung tumutukol sa mensaheng pinapadala. Tapos sa madaling salita, siya yung nag-encode ng mensahe. And kapag may nakasalubong ka, halimbawa, ikaw may nakasalubong ka, binati mo siya ng magandang umaga, ikaw yung nagpadala lang mensahe. Okay. And next, yung mensahe. And nabanggit na sa nakalipas na pagtalakay na yung mensahe ay may dalawang aspeto. Yung mensaheng panglalaman o panlingwistika, tapos yung mensaheng relational o mensaheng verbal. And so sa naunang halimbawa, yung mensaheng panglalaman, yung magandang umaga. Yun yung mensaheng panglalaman, yung magandang umaga. Pero, ngunit sa pamagitan ng paraan ng pagbigkas ng pagbaliw nun, halimbawa sa kumpas ng kamay, sa ekspresyon ng mukha, yung paraan ng pagpapadala ng mga mensahe, yun yung mensaheng relational or di verbal. Okay. And next. So, and so, yung pangatlo naman yung daluyan or channel ng mensahe. So, merong dalawang kategory ng daluyan or channel ng mensahe daluyan or channel ng mensahe. Yung una, yung daluyang sensory, o yung tuwirang paggamit ng paningin. Yung harap-harapang pagsasalita. Yan. Yung pangalawa naman, yung daluyang institusyonal. So, sa komunikasyon naman ng daluyang institusyonal, dito gagamit ng ng cellphone, ng internet. Hindi siya harapan. So, yung sa bisan ng komunikasyon nakasalalay yung matalinong pagpili ng daluyan. Halimbawa, may sunog, magpapadala ka ba ng sulat? Hindi naman syempre, hindi. Tagal nun. Nagsusulat pa ka lang. Oo. Sa pakikipag-usap sa telepono, hindi mo pindutin ng mga numero, hawakan yung call dito. At pakinggan yung sinasabi ng kausap. Tapos, may pagkakataong sensory yung angkop, tulad ng pagtatapat ng pag-ibig o pagbili ng panuto. And dapat harap-harapan para magkaintindihan kayo. Pero, hindi naman maaaring sumulat sa bumbero, di ba, kapag nasusunog yung bahay. So, kailangan natin sumigaw at humingi ng saklolo. O kaya tumawag sa telepono. Pang-apat pala yung tagatanggap ng mensahe. So, yung kinakausap ng source. Sa halimbawa kanina, yung pinagsabihan ng magandang umaga, yun yung tagatanggap ng mensahe. Tapos, siya yung magbibigay ng pakahulugan sa mensahe yung kanyang natanggap. So, yung tumatanggap ng mensahe, siya yung nagdedecode ng mensahe. Katulad na nagpapadala ng mensahe, yung kabastuhan ng pagdedecode niya sa mensahe, yung maaaring makaka-apekto sa kanyang layunin, kaalaman, kakayahan, pag-uugali, pananaw, o kaya perception, tapos yung credibility. Tapos pang-5, yung tugon or feedback. Ayan. Ito na. Dito na magre-respond yung kausap niya. Tapos yung pagbibigay ng tugon ng feedback, yung mahalagang paraan ng pag-control sa mga sagabal sa komunikasyon. And so meron tayong tatlong klase ng tugon. Yung una, tuwirang tugon. Tuwirang tugon. Tuwirang tugon. Ano yun? Tuwirang tugon, yun yung kapag ito'y pinadala at natanggap, agad-agaran matapos ipadala. Halimbawa, natin ko rin magandang umaga. And tapos magre-reply niya kaagad sa akin. Parang Makuha mo agad niya sagot sa kanya. Yes. Yun yung tuwirang tugon. Tapos yung hindi tuwirang tugon naman, halimbawa binati mo siya, magandang umaga. Tapos ang reply niya sa'yo, minitian pa lang. O kaya nag-wave lang siya ng kamay. O kaya expression ng mukha. Yun yung hindi tuwirang tugon. Next naman, yun naantalang tugon. Halimbawa, magandang halimbawa na naantalang tugon yung sa sulat.
Ayun, susunod ko. Sulat. So, may process, mahabang proseso pa bago mo makuha yung sagot. Okay? So, kapag sumagot ka sa klase, tapos natanggap mo yung reaction ko sa teacher mo, ano yung uri ng tugon yung natanggap? Halimbawa, sinabi niyang magaling. Anong kasi tugon yun? Tugon. Ayun, yung tugon. Halimbawa, minigtaan ka niya. Hindi ka parang yun. Tama, dito wiran. Eh yung binigyan ka niya ng mataas na marka sa katapusan ng semester. Oh. Hindi. Naantalang tugon. Tawag. Yan yung matagal pa bago mo siya makuha. Yun. Ayan. Tapos, last naman yung potential na sagabal sa komunikasyon. Yun, yes. Meron tayong 4 na potential na sagabal Yan. Una, na pwede maging sanhi ng hindi nyo pagkakaintindihan. Yun. Kumbaga, miskomunikasyon. Yung una, semantic na sagabal. Dito, yung sagabal yung matatagpuan sa salita or pangungusap mismo. Halimbawa, yung mga salita or pangungusap, may dalawa o higit pang kahulugan. Kaya hindi kayo magkaintindihan kasi may problema sa message nyo. May problema sa mensahe na hindi nyo maintindihan, hindi nyo maintindihan. Kasi pangalawa, kaya may doubling meaning. Kaya hindi nyo maintindihan, hindi nyo magkaintindihan. Kasi pangalawa, physical na sagabal. Dito yung halimbawa pag gumagamit ka ng mic, yung sound system, may problema sa sound system. Baka kapag nag-uusap kayo, maraming tao, maingay. parang kanina lang ba yan? Kanina lang, medyo- Maraming dumadang sasakyan, Sakyan. tricycle, kaya hindi kayo magkaintindihan. Yun yung uri ng physical na, sagabal. Tapos yung pangatlo, physiological na sagabal. Yung halimbawa ng physiological na sagabal, may problema physical sa tumatanggap o kaya sa nagbibigay ng mensahe. Halimbawa, biling, may kapansanan. Hirap talaga yun. Yun yung physiological na sagabal. Kasi yung pang-apat naman, yung psychological. Yan. Halimbawa dito yung may pinapanigan ka. Ayaw mo siyang pakinggan kasi may pinapanigan ka. May prejudice sabi dito. Tapos yung nakagawi ang kultura at yung misinterpretation sa kahulugan ng mensahe. Ayan. So, yun yung mga potential na sagabal. Ano nga yun? Medyo... Ano nga yung potential na sagabal? Sa gabal kasi. Oo, yung sagabal talaga yun. Yung unang sagabal yung Post. Komunikasyong hindi verbal, tsaka, manig kayo. Oy, sorry. Komunikasyong verbal, tsaka di verbal naman yung topic ko. Yung komunikasyong verbal, ito yung, pagbibigyan natin ng mensahe sa pamamagitan ng pasalita at pasulat. Tapos, yung komunikasyong di verbal naman, ito yung body language, yung ganon. Tapos, may iba't ibang uri ng komunikasyong di verbal. Yung una dito yung chronemics. Yung chronemics, oras ang magbibigay ng mensahe. Halimbawa, sa isang meeting, 10 yung call time nyo, tapos dumating ka ng mga 12. Edi ang magiging mensahe nun dun sa mga nag-aantay sa'yo, napaka-irresponsible mo, di ba? Yan tayo Pinoy. Yung sunod naman, prosemics. Yung prosemics, yung espasyong binibigay mo sa kausap mo ang magbibigay ng mensahe. Di ba, sa pakikipag-usap natin, may pagitan tayong binibigay. Halimbawa, sa kasintahan mo, ganun din ba yung espasyong binibigay mo sa taong hindi mo kakilala kapag nakikipag-usap ka? Iba yun. Diba? Hindi. Yun. Sa prosemics, nakapaloob din dito yung physical na kaayusan. Physical na kaayusan ng mga bagay sa isang lugar. Maaaring maging formal o informal ang isang okasyon bunga ng pagkakasaayos ng kagamitan. Sunod, kinesics. 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 Ang
katawan mo ang magbibigay ng mensahe. Parang body language. Yan, ganun ang body language. Ang pananamit at kaanyuan ay maaaring may mensahe ring. Halimbawa, ano ang iyong iisipin kung may makita kang babaeng napakaikli ng pala at halos lumabas na ang dibdib? Siyempre, alam na. O kaya naman, ano yung iisipin sa isang taong patpatin ang pangangatawan at halos kuba na kumaglahad? O kaya yung, dito rin sa kinesics, yung tindig at kilos na isang tao. Kapag nakakita ka ng isang lalaking tuwid at matigas na tindig, ano yun? Di ba? Pwedeng pulis, ganon. Galing ako. Tapos yung kumpas ng kamay, nandito din sa kinesics. Katulad ng kumpas ng pulis sa pagpapahinto ng sasakyan o kumpas ng isang guro sa pagpapatahimik ng mga bata. Descriptive na kumpas ang tawag doon. Descriptive na kumpas. Ang mga kumpas naman na nagpapahiwatig ng damdamin tulad ng paghampas ng kamay sa mesa, sabay ng pagtaas ng dalawang kamay, at pakikipagkamay ay tinatawag ng mga kumpas na emphatic. Emphatic. Sunod naman ang uri ng di-verbal, yung haptics. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng sense of touch. Yan yung paghihipo natin, pagpindot, paghampas sa'yo, pagbatok, ayan yun. Sunod, iconics. Sa iconics, ating paligid marami kang makikitang simbolo o icons na may malinaw na mensahe. Sa CR, di ba? Paano malalaman na babae, lalaki yun? Siyempre. May icon, may ano doon, image. Tapos ayun yung magbibigay sa'yo ng mensahe na pambabae yung CR na yun. Sunod naman, colorics. Kulay ay nagpapahiwatig ng damdamin o orientasyon. Di ba? Pag may patay, ano yung damit mo? Itim, di ba? Or white? Ganon. Yung para-language, tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng isang salita. Nakapaloob din dito ang pagbibigay diin sa mga salita, bilis ng pagbigkas, paghinto sa loob na pangusap, lakas ng boses, at taginting ng tinig. Halimbawa, yung salita ay yung O, di ba? Kapag binigkas ka ng O, di ba iba yung meaning nun? O kaya, tapos, May kaiba ba? tapos like, yung, bigasin mo Oh? ng iba. Tapos, Oo. yun, di ba? May iba't ibang meaning. Oo. Ganon. Ganon, tama. Tapos sunod, oculesics. Tumutukoy sa paggamit ng mata sa paghahatid ng mensahe. Ito yung, for example, pinapauwi ka na ng mama mo, di ba? Tititigan ka lang niya. Alam mo na ganit na yung mama mo. Ganon. Ganon yung oculesics. Tapos sunod, objectives. Paggamit ng bagay sa pagbibigay ng mensahe. Yun. Kunwari, maniligaw ka, di ba? Magbibigay ka ng bulaklak. Ayun yung mensahe mo na gusto mo yung babae. Di ba? Sunod, olfactorics. Nakatuon sa pang-amoy. Isipin na lang bakit nagpapabango si Mrs. bago dumating si Mr. mula sa opisina. Yun. Olfactorics, pang-amoy. Pictics. Hindi na maitatago ang ating damdamin at tunay na intensyon sa ating mukha. Sa mukha, maaaring makita kung isang tao ay masaya, umiibig, malungkot, nag-aalala, natatakot, may suliranin, nahihirapan, galit, o di kaya ay nag-iisip. Pictics yun. Das na ay vocalics. Paggamit ng tunog, liban sa pasalitang tunog. Halimbawa, pagsutsot sa pagtawag ng pansin, di ba? Yan, ganyan. Ayun yan. Kilala nyo ba si Delheims? Oo, si Delheims. Si Delheims ay gumawa para malaman natin kung ano ba yung dapat isaalang-alang para magkaintindihan yung mga tao. So, una yon ay wait lang.